Itinabi ni Hu ang puting Mercedes niya sa bangketa ng bahay ni Lien at Hong lampas 9:00 ng umaga. Unti-unting humina ang ugong ng makina. Pinatay niya ang makina sumilip sa rearview mirror at naglagay ng pulang lipstick bago lumabas. Suot niya ngayong umaga ang isang maikling turquoise na silk dress na lagpas tuhod at pinatungan lang ng isang manipis na cardigan na halos bumagsak na sa kanyang balikat. Sa edad na 43 taon, matapos hiwalayan ang asawa niyang walang kwenta, parang nakatatandang kapatid lang siya ni Lien. Walang makakapagsabing nanay na siya. Palaging nasa spa at nagpapilati si Nu. Kaya fit pa rin siya, lalo na ang mahahaba at mapuputi niyang binti na laging ipinagmamalaki. Sunod-sunod siyang nag-doorbell at maya-maya pa ay lumabas si Hong para pagbuksan siya ng gate. Nakapambahay lang si Hong, medyo gulo ang buhok dahil day off niya ngayon. Hala, ang aga niyo po yata nagulat na sabi niya. Walang kamalay-malay na napatingin siya sa makikinis na binti ng kanyang biyenan bago nagmamadaling nag-angat ng tingin. Tinanggal ni Nu ang kanyang sunglasses at ngumiti ng malapad. Di ba sabi ko pag-uusapan natin yung negosyo, nasaan si Lien? Tulog pa ba opo, naglilinis po siya sa itaas. Pasok po kayo. Paglagpas ni Nu kay Hong agad niyang naamoy ang matapang at mamahaling pabango ng biyenan na dumampi sa kanyang ilong. Naupo siya sa sofa sa sala at nagdekuwatro litaw na litaw ang makikinis na hita mula sa maikling damit. Hong, ikuha mo nga ako ng malamig na tubig, ang init sa labas eh. Nagmamadaling pumunta si Hong sa kusina. Pagbalik niya nakita niyang may hawak itong mga dokumento at pagyuko sa mesa, medyo bumaba ang neckline ng damit nito. Nilapag ni Hong ang baso at dumistansya ng kaunti bago naupo sa kabilang upuan. Seryoso po ba kayo sa plano nating homestay? Sa dalat uminom ng tubig si Nu at kuminang ang mga mata. Oo naman, seryoso ako. Tiningnan ko ng maigi, maganda yung view ng lambak doon. Kailangan daw ng pera nung may-ari kaya binibenta ng mura. Gusto kong mag-invest kayong mag-asawa. Ako na ang bahalang mag-manage. Maglalabas lang kayo ng pera at paminsan-minsan bibisita doon. Tamang-tama bumaba si Lien, mula sa itaas hawak pa ang mop. Nang makita niya ang nanay niya, nagbuntong hininga siya. Ano na naman bang pakulo iyan ma? Nakabudget po pambayad ng kotse ang pera namin ngayon. Ngumuso si Nu, sabay kumpas ng kamay. Tsaka na yung kotse. Magandang pagkakataon to sa negosyo. Tingnan mo nga ako mula nang iniwan ko tatay mo, gumanda buhay ko, di ba? Dapat marunong kang mag-invest at mag-enjoy. Hanggang kailan ka magiging empleyado lang? Tumabi si Lien kay Hong at tiningnan ang mga litratong inabot ng ina. Maganda nga naman talaga yung lugar. Pero mawala ka namang alam dyan. Magaling ka lang gumala eh. Kaya nga kailangan ko ng tulong ni Hong pagdating sa mga papeles at technical na bagay, di ba? Lumingon si Nu kay Hong na may nakakabighaning mga mata. Magaling si Hong sa mga ganitong bagay, di ba manugang napakamot ng ulo si Hong at pilit ng umiti. Ayos lang naman po sa akin. Pero si Lien po talaga ang masusunod. Tumayo si Nu at umikot sa likod ni Hong sabay patong ng dalawang kamay sa mga balikat nito. Pinisil niya ito ng marahan na parang gawain na ng mga taong magaling makisama. Sige na, pag-usapan niyo munang dalawa. Sigurado akong kikita tayo ng malaki rito. May laro pa ako ng golf mamaya kasama yung mga opisyal. Tawagan ko kayo mamayang gabi. Pagyuko niya para kunin ang bag, lalong umiksi ang kanyang damit. Umiling na lang si Lien. Ganyan ba talaga ang suot niyo pag may ka-meeting ma? Kung anong maganda dapat pinapakita? Masyado kang makaluma parang tatay mo. Kinindatan ninyo si Hong bago naglakad papunta sa pinto. Hong, ihatid mo nga ako sa labas. Ang bigat nitong mga papeles eh. Nagmamadaling tumayo si Hong at sumunod. Pagdating sa kotse, inabot ni Nu ang mga dokumento kay Hong para makakuha ng susi sa kanyang bag. Habang naghahanap, sinadya niyang lumapit pa kay Hong. Ramdam ng manugang ang hininga nitong amoy, mint gum sa mismong liig niya. Pag-isipan mong mabuti. Ay text mo ako ng palihim ha. Huwag mong hayaang pigilan ka ni Lien, napakaduwag nun. Mahinang sabi ninyo sabay kuha uli ng mga papeles. Dahan-dahang dumampi ang mga daliri niya sa ibabaw ng kamay ni Hong. Umandar ang Mercedes, binaba niya ang bintana, kumaway at tuluyang umalis. Naiwang nakatulala si Hong sa gitna ng matinding sikat ng araw ngayong umaga. Pagpasok niya nakita niyang nililigpit ni Lien ang mga baso sa mesa. Ibang-iba na ang nanay mo ngayon ha. Mahinang sabi ni Hong. Hindi man lang umangat ng tingin si Lien. Ganyan talaga si Mama, parang bumata ulit simula nung hiniwalayan niya si Papa. Naaawa nga ako kay Papa dahil nag-iisa na lang siya ngayon. Huwag kang magpapauto sa mga sinasabi ni Mama. Mahirap magbitaw ng pera dyan. Hindi na lang sumagot si Hong. Umupo siya sa sofa at kinuha ang brochure tungkol sa homestay na sinadyang iwan ni Nu. Bukod sa mga litrato ng bahay at lote, may picture din si Nu na nakabikini habang nagpo-pose sa tabi ng pool doon. Sa gilid may nakasulat na purple ink. Hinihintay ko ang desisyon mo. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. May mensahe mula kay Nu sa salo. May nakalimutan pala ako. Kapag tinuloy natin ito, bibigyan kita ng 30% na sarili mong share. Atin-atin lang ito ha. Tiningnan lang ni Hong ang text at napasulyap sa asawang abala sa kusina. Hindi siya sumagot pero hindi rin niya binura ang mensahe.
Tinago niya ang brochure sa drawer ng mesa at nakaramdam ng kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Buong araw paulit-ulit na pumasok sa isip niya ang makikinis na hita at bango ng biyenan. Lalo pa nang makita niya si Lien na suot ang luma niyang pambahay pawisan at madungis ang mukha kakalinis ng kanilang bahay. Bandang hapon nagpost ulit si Nu sa Facebook nakaupo sa golf course naka-miniskirt habang may hawak na wine glass. Ang caption niya, "Magsisimula lang ang tunay na buhay kapag natutunan mong mahalin ang iyong sarili." Palihim na nag-like si Hong at mabilis na pinatay ang screen nang dumaan si Lien. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog sa kama. Matagal na kasing nakatulog ng mahimbing ang asawa niya. Matapos ang nakakapagod na maghapon, kinuha niya ang cellphone at binuksan ang chat nila ni Nu. Nag-type siya pero binura rin. Sa huli, nagpadala siya ng maikling chat. "Nakauwi na po ba kayo? Galing golf? Seryoso po ba kayo dun sa 30%? Wala pang isang minuto tumunog. Nagpadala si Madam Nu ng litrato na nasa bathtub siyang puno ng bula. Hubad ang balikat at makapal ang makeup. "Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Dumaan ka bukas sa kondo ko, ipapakita ko sa iyo ang orihinal na kontrata." Pinatay ni Hong ang telepono, mas mabilis sa normal ang tibok ng puso niya. Tiningnan niya ang natutulog niyang asawa, tapos tinitigan ang kisame. Pakiramdam niya lumusong siya sa malabong tubig na siya mismo ay ayaw ng umahon. Kinaumagahan mas maagang gumising si Hong kaysa sa nakasanayan. Hindi siya mapakali. May halong kaba pero may kakaibang pananabik na unti-unting gumagapang sa sistema niya. Habang mahimbing pang natutulog ang asawang si Lien, dahil sa pagod dahan-dahang lumabas si Hong sa balkonahe. Tinawagan niya ang nanay niya sa probinsya. Mayroon kasing ipon ang matanda para sa pagre-retiro pati na yung pera mula sa naibentang lupa noong nakaraang taon. "Nay, si Hong ito, hawak niyo pa ba yung pera nung nakaraan? May nahanap kasi akong siguradong investment ngayon, magandang pagkakitaan. Magtatayo sana kami ng homestay ng isang kaibigan. Pahiram muna ng kaunti, ibabalik ko agad sa katapusan ng taon kasama ang tubo." Nag-alangan ang matanda sa kabilang linya. "Alam ba ito ni Lien, anak? Dapat pinag-uusapan ninyong mag-asawa ang usaping pera." Napakamot sa ulo si Hong sabay hina ng boses. "Nay, parang hindi nyo namang kilala ang manugang nyo. Duwag yun sa sugal. Konting galaw lang takot malugi, walang lakas ng loob sa negosyo. Gusto ko muna kumita ang negosyo para may pambili ng sorpresa sa kanya. Sige nanay, tulungan nyo na ako. Huwag nyo munang sasabihin kay Lien." Matapos pilitin ng anak, bumigay rin kalaunan ang matanda. Naglipat ang kanyang ina ng 300 milyon, halos lahat ng natitira nitong ipon. Pagkakita sa lumaking balanse sa kanyang bank account, nakahinga ng maluwag si Hong. Pakiramdam niya nakuha na niya ang tiket para yumaman. Kinatanghalian nagsinungaling si Hong sa asawa na may kamiting siyang kliyente para sa isang bagong construction project. Dumaan muna siya sa bilihan ng imported na prutas, pumili ng magandang fruit basket at isang mamahaling kahon ng bird's nest. Alam niyang hindi kulang sa pera si Madam Nu, pero gustong-gusto ng matanda ang pakiramdam na sinusuyo at palaging nakakakuha ng atensyon. Nasa ika-20 palapag ng isang mamahaling kondo ang apartment ni Ginang Nu. Pagkapindot ko pa lang ng doorbell, bumukas na agad ang pinto. Bumulaga si Ginang Nu, suot ang manipis at kulay rosas na silk nightgown, halos luwa ang dibdib at nakalugay ang maalon niyang buhok. Aba, bumisita na nga ang manugang ko, nag-abala pa sa regalo. Malambing ang ngiti at boses niya habang tumatabi para papasukin si Hong. Ibinaba ni Hong ang mga regalo sa mesa, iniiwasan ang manipis na suot ng biyenan niya. "May dala po akong mga prutas at bird's nest para mas lalo kayong lumakas. Pansin ko po kasing madalas kayong lumalabas, kaya baka napapagod kayo." Nagsalin ng orange juice si Ginang Nu at tumabi ng sobrang lapit kay Hong sa mahabang sofa. Sa sobrang lapit nila, amoy na amoy ni Hong ang halimuyak ng rose body wash mula sa kanya. "Ikaw lang talaga ang maalalahanin, Hong. Si Lien hindi niya iisipin kung anong gusto ko. Para siyang matandang dalaga na walang inatupag kundi magtipid at maglinis ng bahay buong maghapon." Sabay patong ni Ginang Nu sa hita ni Hong at marahang hinaplos ng mapupulan niyang kuko ang pantalon ng lalaki. Nanigas si Hong pero hindi siya lumayo. "Nakakuha na po ako ng 300 milyon. Palihim ko pong inutang kay nanay sa probinsya, kaya walang alam si Lien." Agad nagningning ang mga mata ng biyenan niya. Mas lumapit pa ang ginang at bumulong sa kanyang tainga, "Ang galing mo talaga. Ganyan dapat kadesidido ang isang lalaki. Magtiwala ka lang sa investment na ito, hindi lang tayo kikita, magkakaroon pa tayo ng sariling taguan." Tuwing dulo ng linggo iyan, tumayo siya at pumasok sa kwarto para kumuha ng mga papeles. Pagbalik niya sa halip na maupo sa sofa, naupo siya mismo sa carpet sa paanan ni Hong sabay lapag ng mga dokumento sa hita nito. Mula sa pwesto ni Hong kitang-kita niya ang halos pagluwa ng dibdib nito mula sa manipis na suot ng yumuko ang kanyang biyenan. "Tingnan mo ito. Nakapirma na ako sa down payment contract natin. Ngayon gagawa ako ng hiwalay na kasunduan na nagpapatunay na sa iyo ang 30% ng shares mula sa inambag mong pera. Lahat ng kikitain dito ididiretso ko na sa personal mong bank account.
Medyo nanginginig ang mga kamay na hinawakan ni Hong ang papel. Sige po, magandang balita iyan. Pero Hong, tumingala ang ginang para titigan siya pagdating sa negosyo. Kailangan natin ng buong tiwala sa isa't isa. Ang lahat ng nangyayari sa atin, hindi pwedeng malaman ni Lien kahit isang detalye. Naiintindihan mo ba ako? Sunod-sunod ang pagtango ni Hong. Opo, alam ko po. Kapag nalaman ito ni Lien, siguradong magwawala iyon. Napangiti ng may halong tuwa ang ginang. Tumayo siya, pero imbes na lumayo, naupo siya ng tuluyan sa kandungan ni Hong. Nakapulupot ang mga braso sa leeg nito. Nagulat si Hong at akmang manunulak sana, ngunit ang init ng katawan at lambot ng 40 taong gulang niyang biyenan ang nagparalisa sa buong sistema niya. Ano pong ginagawa ninyo na uutal na tanong ni Hong? Nilalambing ko lang naman ang matapang kong manugang. Ngumisi ang ginang at ramdam na ni Hong ang mainit na hininga nito malapit sa kanyang mga labi. Kung hindi marunong magpahalaga si Lien sa isang napakagandang lalaking katulad mo, hayaan mong ako ang bumawi para sa iyo. Sa gitna ng tahimik na mamahaling apartment, kahit na umaandar ang aircon, hindi nito matakpan ang malakas at kabang-kaba na pagtibok ng puso ni Hong. Alam niyang tatawid siya sa maling hangganan. Pero dahil sa tukso ng makabagong biyenan at pangako ng limpak-limpak na pera, pumikit na lang siya at nagpadala sa agos. Matapos ang panandaliang aliw na iyon, umuwi si Hong nang may nag-text siya kay Lien. Tapos na ang trabaho ko, pauwi na ako, kumain tayo sa labas. Mamaya may nakuha kasi akong maliit na bonus. Mabilis nag-reply si Lien, totoo ba? Buti na lang. Sasabihin ko sanang medyo napagastos tayo ngayong buwan. Mag-hotpot tayo mamayang gabi ah. Tiningnan ni Hong ang text ng asawa. Nakonsensya siya ng bahagya, pero mabilis itong nabura ng imahe ni Nhu sa kanyang pink na silk nightgown. Naramdaman niyang ang nakakabagot na buhay, kasama ang kanyang mabait, pero walang katril na asawa ay malapit na atang matapos. Isang bagong yugto na puno ng pagnanasa at panganib ang naghihintay sa kanya. Martes ng umaga, mainit at maalinsangan agad ang panahon. Nakatayo si Hong sa balkonahe, nakatitig sa motorsiklo ni Lien na tuluyan nang nawala sa kanto ng eskinita. Pagkaalis ng kanyang asawa, mabilis siyang pumasok sa loob para isuot ang paborito at pinakamagara niyang damit. Suot ang navy blue na polo shirt na hapit sa braso at plantyadong khaki pants. Biglang nag-vibrate ng malakas ang cellphone niya sa lamesa. Text mula sa biyenan niya, pumasok na ba si Lien, hinihintay na kita rito sa kotse? Bilisan mo. Masisira ang balat ko sa init. Nagmamadaling nilak ni Hong ang pinto, inilabas ang motor at humarurot papunta sa usapan. Nakaandar na ang puting Mercedes ni Nhu at medyo umuusok ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Mas mapangakit ang suot ni Nhu ngayon kumpara noong huli silang nagkita. Naka-bodycon dress, siyang kulay burnt orange na bumabakat sa kanyang mga kurba na may malalim na neckline habang nakasuot ng malalaking sunglasses. Sumakay ka na, bakit ka nakatunga nga dyan? Ibinaba ni Nhu ang bintana ng kotse at binigyan siya ng nakakaakit ng ngiti. Sumakay si Hong sa passenger seat at agad siyang binalot ng matapang at nakakahalinang amoy ng pabango. Tahimik at walang ingay sa loob ng mamahaling kotse, kaya ang tanging maririnig lang ay ang malambing na jazz music at malamig na hangin ng aircon. Humarurot ang kotse papunta sa Longthan at Daogyay Highway pataas ng Jalat. Magaling magmaneho si Nhu, nakapatong ang isang kamay sa pinto, habang nasa manibela ang isa paminsan-minsang pasimpleng tumitingin kay Hong. May hinala ba si Lien? Kaswal na tanong ni Nhu. Umiling si Hong habang pinaglalaruan ang laylayan ng damit. Wala naman. Sabi ko nasa site inspection ako sa probinsya ng 2 araw. Nagpabili pa nga ng pasalubong para sa pamilya eh. Humalakhak si Nhu, isang malakas na tawa, pero rinig na rinig mo ang pangungutya. Masyadong mabait yang si Lien, kaya nagiging tanga na minsan. Hahayaan ka lang niyang umalis ng matagal, hindi ba siya natatakot na maagaw ka? Tipid ng ngiti lang ang nasagot ni Hong. Napatingin siya sa mga binti nitong nakaapak sa gas pedal, umangat hanggang hita ang maikling palda niya at kitang-kita ang makinis at puting-puting balat na halatang alagang-alaga. Napansin ata ni Nhu ang mga tingin ng kanyang manugang, pero imbes na ibaba ang palda, mas lalo pa nitong ininat ang kanyang mga binti para daw komportable siya. Hawakan mo nga muna itong cellphone ko at tingnan mo sa mapa kung gaano pa kalayo ang rest stop. Inaantok na ako, ikaw na muna mag-drive mamaya. Kinuha ni Hong ang pinakabagong iPhone niya. Ang lock screen wallpaper niya ay isang gym mirror selfie, nakasuot ng hapit na gym clothes at litaw ang kurbadang bewang. Nakaramdam agad ng panunuyo ng lalamunan si Hong. Matapos ang mahigit 5 oras na biyahe, nakarating din sila sa labas ng Jalat kung nasaan ang investment property. Isa itong magandang burol na nakaharap mismo sa kulay berdeng Pine Valley. Malamig ang simoy ng hangin dito, ibang-iba talaga sa nakakasakal na init ng lungsod. Pagbaba sa kotse, nag-inat agad si Nhu at halatang-halata ang kanyang makurbang bewang. Kumawit agad siya sa braso ni Hong habang naglalakad sila papasok sa lupa. Ano sa tingin mo? Kung magtatayo tayo ng mga wooden bungalow dito at may infinity pool, siguradong dadagsa ang mga turista. Lumingalinga si Hong sa paligid, pero lumilipad na ang utak niya.
at wala na sa negosyo. Dumikit ang braso niya sa malaman na katawan ng kanyang biyenan mula sa manipis nitong damit. Ang ganda po talaga ma! Prime location po ito. Huminto si New lumingon at direktang tumitig sa mga mata ni Hong. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at lalong lumitaw ang matapang na makeup sa kanyang mga mata. Alam mo Hong, nag-invest ako rito hindi lang dahil sa pera. Gusto ko kasi ng sariling espasyo. Isang lugar kung saan malaya kong magagawa ang mga gusto ko na walang nanghuhusga at nakatingin. Gusto mo bang maging bahagi ng kalayaang iyon? Utal-utal na sumagot si Hong. Maano po bang ibig ninyong sabihin? Lumapit pa ng husto si Nu at dumampi ang mabango nitong hininga sa mukha niya. Inayos nito ang kwelyo ni Hong habang marahang sumasayad ang mga daliri sa Adam's apple nitong panay ang galaw. Ibig kong sabihin marami tayong oras dito na magkasama. Masyadong abala si Lien, ayaw niyang lumalayo at lalong hindi niya hilig ang mga ganitong romantikong bagay. Tayong dalawa lang talaga ang nagkakaintindihan. Saktong tumunog ang telepono ni Hong dahil sa video call ni Lien. Nagulat siya at akmang sasagutin ito, pero mabilis na inagaw ni Nu ang telepono, pinutol ang tawag at tuluyang pinatay ang power nito. Nag-uusap tayo ng mahalagang bagay, huwag mo siyang hayaang makaabala, sabi ni Nu. Medyo nag-uutos ang tono niya, pero may halong matamis na pagpapalambing. Dahil madilim na at puro hamog ang daan, nagdesisyon si Nu na huwag munang umuwi. Kumuha siya ng isang suite sa isang malapit na mamahaling hotel. Maisang kwarto lang po ang kinuha niyo. Alangang tanong ni Hong habang sumusunod sila sa tauhan ng hotel. Kalmado namang naglakad sa unahan si Nu. May 2 kama naman ang suite. Tsaka pamilya tayo, mas maganda ng makatipid ng pera para may maipundar pa tayo sa itatayo nating homestay business. Natatakot ka ba sa akin pagkapasok sa banyo? Mabilis na hinubad ni Nu ang kanyang panlabas na damit. Rinig ang patak ng tubig mula sa banyo kaya halos hindi mapakali si Hong habang nakaupo sa sofa. Tinitigan niya ang nakapatay na telepono. Nakonsensya siya ng bahagya pero mabilis itong napalitan ng pananabik. Maya-maya pa ay lumabas si Nu na nakabalot lamang ng tuwalya sa dibdib habang nakatulo pa ang mga patak ng tubig sa kanyang makinis na balat. Kinuha niya ang nakahandang red wine sa mesa at nagsalin sa 2 baso. Uminom ka muna Hong. Ipagdiwang natin ang ating magandang pagsusosyo. Nanginginig na inisang lagok ni Hong ang alak para lumakas ang loob. Mabilis tumama ang pait kaya medyo nahilo siya. Manugang ko, sabi ni Nu pag-upo sa tabi niya habang nakaluwag ang tuwalya. Hindi ka ba nalulugi na si Lien ang pinakasalan mo? Mabait siya pero hindi niya alam kung paano magpaligaya ng lalaki. Tahimik si Hong pero mas naging matapang dahil sa alak. Tumingin siya kay Nu na punong-puno pa rin ng ganda at karanasan. Hindi ko po alam, sagot niya. Ako alam ko, sabi ng biyanan niya. Binaba ni Nu ang baso at sumandal kay Hong. Sa mata mo palang alam ko na ang gusto mo. Huwag nang pigilan, walang makakaalam nito dito. Nang gabing iyon sa sobrang lamig ng dalat sa loob ng mabangong kwarto, tuluyan nang nakalimutan ni Hong ang asawang naghihintay sa bahay nila. Kinaumagahan amoy alak at matapang na pabango pa rin ang kwarto sa dalat. Naunang nagising si Hong, nakita si Nu na mahimbing pang natutulog habang nakakalat ang kulot na buhok sa unan. Sumilip ang araw sa kurtina at tumama sa hubad na balikat ng 40 anyos na babaeng nagbabalik alindog ngayon. Umupo si Hong, medyo masakit ang ulo pero nandun pa rin ang excitement. Binuksan niya ang cellphone niya. Sunod-sunod ang tawag at text ni Lien. Nakarating ka na ba? Bakit hindi ka matawagan? Lowbat ka ba? Mag-charge ka at tawagan mo ako. Nag-aalala ako. Mag-text ka agad ha. Mabilis na nag-type si Hong. Mahina signal kahapon kaya nakatulog ako agad. Tatapusin ko lang tingnan yung site tapos uuwi na. Huwag ka nang mag-alala. Pagka-send niya may malambot na kamay na yumakap sa liig niya mula sa likuran. Gising na pala, sinupaos pa ang boses pero sobrang naglalambing. Nagre-report ka na naman ba sa asawa mo? Napakabait na manugang. Lumingon si Hong sa natural na ganda ng biyanan niya, sabay ngiti. Kailangan pong galingan ang pag-arte, hindi ba? Ayokong maghinala siya ngayon. Tumawa si Nu, nagbalot ng tuwalya, tapos naglakad papuntang balkonahe para tingnan ang lambak na nababalot ng hamog. Tama, hayaan mong isipin niyang nagpapakahirap ka sa trabaho para sa maliit niyong pamilya, habang tayong dalawa nagpapakasarap lang dito. Pagkatapos mag-almusal ng sikat na tinapay sa tabi ng kalsada, sumakay na sila pabalik ng Saigon. Sobrang gaan ng pakiramdam ng dalawa, wala nang hiyaan o kaba kumpara nung paalis pa lang sila. Nagmamaneho si Nu habang pisil-pisil minsan ang hita ni Hong. Ibababa kita sa kanto niyo mamaya. Bilhan mo siya ng pasalubong galing dalat ha. Naghanda na ako ng pinatuyong persimmon at strawberry sa likod ng sasakyan. Tumango si Hong. Ang galing niyo po, hindi ko naisip iyan. Siyempre kailangan lambingin ang pusa para hindi magwala. Palokong kumindat si Nu. Nga pala yung 3 milyon na binigay mo ay ibinayad ko na sa may-ari ng lupa. Next week babalik tayo dito para pumirma ng mga papeles. Next time sa private villa na tayo, mag-book hindi na sa hotel para mas komportable. Nabuhayan si Hong pagkarinig tungkol sa pera at mga susunod nilang biyahe. Sige po, ayusin nyo lang, gagawa ako ng palusot. Buong biyahe pa uwi, sari-sari ang naging kwentuhan nila. Mula sa disenyo ng homestay
hanggang sa kung paano tatakasan ang hinala ni Lien. Kinuwento ni Nu ang mga lalaking nagkakandara pa sa kanya at ang nakakabagot niyang ex-husband, kaya feeling special si Hong dahil sa kanya ibinabahagi ang ganitong sikreto. Pagdating sa kanto ng bahay ni Lien, bandang alas 4 huminto si Nu. Inabot kay Hong ang malaking bag ng regalo. Kunin mo ito, maligo ka, tapos ilabas mo ang asawa mo mamayang gabi tulad ng ipinangako mo. Huwag masyadong ipahalata iyang ngiti mo ha. Bitbit ang regalo, naglakad si Hong papasok sa bahay. Pagbukas pa lang ng pinto, patakbong sumalubong si Lien. Bakas ang labis na kaba sa mukha niya, pero nakahinga siya ng maluwag pagkakita sa asawa. Nandito ka na, sobra mo akong tinakot. Bakit ba laging patay ang phone mo kapag nasa probinsya ka? Nagkunwaring pagod si Hong. Nilapag niya ang regalo sa mesa at pabagsak na umupo. Ang hirap kasi puro bundok doon. Nawawala ang signal, minsan meron, minsan wala. Nasa site din ako maghapon, kaya hindi ko napansing lobat na pala ako. Nga pala may padalang regalo si Mama Nu, galing Jalat para sa'yo. Nagtaka si Lien. Nagpadala si Mama, nagkita kayo. Natigilan saglit si Hong bago mabilis na nakaisip ng palusot. Hindi. Tumawag siya habang nandoon ako. Nalaman niyang pauwi na ako, kaya nagpasuyo siya sa kakilala na iabot sa akin itong regalo para maiuwi ko sa iyo. Sabi ni Mama, pumapayat ka raw. Kumain ka raw ng strawberries at persimmons para gumanda ka. Nakangiting kinuha ni Lien ang mga prutas. Ang sweet naman ni Mama ngayon. Huhugasan ko lang tapos kainin na natin. Habang pinagmamasdan ang asawang abala sa kusina, nakaramdam si Hong ng kakaibang tagumpay. May nakuha na siyang investment money, may mainit pang karelasyon sa katauhan ng biyenan niya, tapos nandito pa ang inosenteng asawa niya sa bahay. Parang hawak niya ang buong mundo sa mga palad niya. Nang gabing iyon, tinupad ni Hong ang pangakong ilalabas si Lien para mag-hotpot, kaharap ang asawa palihim, at kalmado siyang nagpadala ng text kay Ginang Nu sa ilalim ng mesa. Kumakain po kami ni Lien ngayon. Ang sarap ng strawberries, salamat po. Mabilis namang sumagot si Ginang Nu gamit ang isang text na may halik. Bilisan niyo nang kumain para makapagpahinga ka, na manugang ko. Maghanda ka ng lakas para sa susunod na linggo. Napangiti si Hong. Ibinulsa niya ang phone at pinanood si Lien na nilalagyan ng pagkain ang mangkok niya. Dito na opisyal na nagsimula ang kanyang dobleng buhay. Lumabas si Tita Ha mula sa banyo. Umaasok pa ang mainit na singaw sa mapupulang balat ng 46 na taong gulang na babae. Mabilis lang niyang ibinalot ang tuwalya sa kanyang dibdib. Tumutulo pa ang mga patak ng tubig mula sa basang buhok pababa sa kanyang mga balikat. Balak sana niyang magbihis at bumaba sa kusina para initin ang sabaw para sa hapunan. Pero biglang nanginig ng malakas ang cellphone niya sa mesa kasabay ng nakakarinding ringtone na umaling-aw-ngaw sa buong kwarto. Kinuha niya ang phone. Number ng advisor ng anak niyang si Quinn ang nasa screen. Napabuntong hininga na lang siya at biglang nakaramdam ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hello, opo teacher, nakikinig ako. Sa kabilang linya halatang nagmamadali at inis ang guro. Kayo po ba si Aling Ha? Pumunta kayo sa school ngayon din. Nakipag-away na naman sa klase si Quinn. Malala ito ngayon. Duguan ang ilong nung isa at dinala na sa klinik. Pagkarinig nito, namutla si Aling Ha, gigil na napakuyom sa hawak na tuwalya. Diyos ko, paanong nangyari iyon? Ano na namang gulo ang ginawa niya? Pumunta na lang kayo dito para malaman nyo. Naghihintay ako sa office. Dalian nyo po. Bago pa malaman ng prinsipal at lumaki ang gulo. Pagkababa ng tawag, binagsak ni Aling Ha ang cellphone sa kama. Napamura na lang siya ang batang ito. Sakit talaga sa ulo. Maagang nabalo si Aling Ha. Mag-isa siyang nagtataguyod sa sari-sari store nila, sa kanto umaasang makakapagtapos ang anak tulad ng mga kaedad nito, kaso halos linggo-linggo na lang siyang pinapatawag ng teacher sa school. Nagmamadaling nagpalit ng pambahay si Aling Ha. Hindi na nga niya naisara ang lahat ng butones sa pagmamadaling bumaba ng hagdan. Pagdating sa bakuran, nakita niya si Nat na inilalabas ang e-bike nito. Kapitbahay lang nila si Nat. Grade 12 student siya sa bayan na magaling sa physics. Bukod sa mabait at matalino ang aliwalas pa ng mukha ng bata. Nat. Nat. Tawag ni Aling. Habasag ang boses sa sobrang kaba. Huminto si Nat sa paglalakad at lumingon. Po, tinatawag niyo po ba ako? Bakit po kayo nagmamadali? May problema po ba? Humahangos na lumapit si Aling Ha sa bata. Nat, isakay mo muna ako papunta sa school ni Quinn ngayon din. Nakipag-away na naman ang loka doon. Kakatawag lang ng teacher niya kaso ubos ang gas ng motor ko at matatagalan kung magtataksi pa. Tiningnan ni Nat si Aling Ha. Basang-basa pa ang buhok, gulo-gulo, ang damit at pawisan ang noo kaya agad siyang tumango. Sige po, sakay na kayo para makaabot tayo agad. Ano po bang nangyari ulit kay Quinn? Sumakay si Aling Ha sa likod ng e-bike. Nakatagilid siya at mahigpit na nakakapit sa upuan. Hindi ko rin alam. Sabi ng teacher nakipagbugbugan daw at napadugo ang kaklase. Ewan ko ba kung kanino nagmana ang batang iyon sa sobrang tigas ng ulo. Humaharurot ang e-bike sa bakubakong kalsada ng probinsya. Dahil sa ihip ng hangin, ang amoy ng sabon sa katawan ni Aling Ha ay mabilis na dumadapo sa ilong ni Nat. Sobrang lapit ng upo niya.
Sa tuwing nalulubak sila, napapasubsob si Alingha at tumatama sa likuran ni Nat. Napapapitlag ang bata dahil ang init ng katawan ni Alingha ay tumatagos sa manipis nitong damit. Kakaiba ang pakiramdam, pero nanahimik na lang siya at blangkong nag-focus sa pagmamaneho. Bilis-bilisan mo panhat. Naghihintay na ang teacher doon. Sa sobrang taranta, hindi sinasadyang mahigpit na napahawak si Alingha sa laylayan ng damit ng bata. Opo, binibilisan ko na nga po. Pagdating sa gate ng school, mabilis na bumaba si Alingha. Wala nang pasabi o pasalamat kay Nat, kumaripas na siya ng takbo papunta sa office. Pinarada ni Nat ang e-bike sa ilalim ng puno para magantay at tingnan kung may maitutulong siya. Tiningnan niya si Alingha ang bilugang ginang na patakbong sumusuong sa hapon na araw. Bigla siyang naawa sa balong ina na buong buhay na lang tumatakbo para ayusin ang lahat ng gulong ginagawa ng anak. Sa loob ng office, umaalingaw-ngaw ang walang prenong pakikipagtalo ng batang si Queen. Sinabihan niyang malandi raw ang nanay ko, kaya ko siya sinapak. Pagsasalitaan niya ko ng ganun, tapos gusto niyong palampasin ko na lang. Sakto namang pagpasok sa pinto ni Alingha. Natigilan siya. Namula ang mukha niya sa magkahalong galit at matinding kahihiyan. Nakita niyang nakahalukip-kip lang si Queen. Gulo-gulo ang buhok at salubong ang kilay. Habang ang umiiyak na batang babae sa harap nito ay may hawak pang bulak sa nagdurugong ilong. Queen, manahimik ka nga dyan. Malakas na sigaw ni Alingha. Lumingon siya at yumuko para humingi ng pasensya sa teacher at sa magulang ng kabilang bata. Buong hapon hinarap ni Alingha ang walang katapusang panunumbat. Pumirma pa siya sa kasunduan at nangakong sasagutin ang gamot ng bata. Nang hilain niya na si Queen palabas ng school gate, madilim na ang mukha ni Alingha. Nandoon pa rin naghihintay si Nat. Nang makita silang lumabas, ay nilapitan niya sila agad. Tapos na ba ang gulo, Alingha, ayos lang ba si Queen? Pagkakita ni Queen kay Nat, inirapan niya lang ito at supladang umiwas ng tingin. Napabuntong hininga ng malalim si Alingha. Tapos na Nat, buti na lang at hindi na sila nagmatigas. Sige, naiuwi mo muna si Queen. Maglalakad na lang muna ako sa palengke para bumili ng ulam bago umuwi. Kapag nakikita ko ang pagmumukha niyan, nanggigigil na kong manampal. Ihatid ko na po kayong dalawa pa uwi. Kasya naman po tayong lahat dito sa e-bike alok ni Nat. Huwag na dadaan pa akong palengke. Iuwi mo na lang siya, ikaw na muna, ang bahalang magbantay at baka maglayas pa. Tumango na lang si Nat at pinasakay si Queen. Nagdadabog pa ang loka bago umangkas. Pinanood lang ni Alingha ang pag-alis ng dalawang bata, sobrang bigat ng kanyang kalooban. Alam niyang naging mahirap ang buhay niya nang maagang mabyuda. Tapos ngayon, pati nag-iisa niyang anak ay hindi siya kayang bigyan ng kapayapaan kahit isang araw man lang. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng tahimik na quadrangle. Nang umihip ang malamig na hangin ng hapon sa kanyang likod, bigla niyang napansin na nakasuot pa rin pala siya ng manipis na pambahay. Sa sobrang pagmamadali, basta na lang niya ito na isuot. Hinila niya ang damit at mabagal na naglakad papuntang palengke. Sa isip niya, pabalik-balik pa rin ang narinig kay Queen kanina sa office. Malanding babae, sobrang lupit talaga ng panghuhusga ng mga tao. Halos 10 taon na siyang nanatiling tapat sa yumaon niyang asawa, pero nandyan pa rin ang lungkot. Tumatagos ang kalungkutan sa kalamnan, lalo na kapag mag-isa niyang hinaharap ang matitinding unos ng buhay ng walang karamay. Pagkahatid ni Nat kay Queen, sa harap ng gate nila, bumaba ang dalagita na halatang mainit pa rin ang ulo. Pero natural na pasaway, hindi nito maitago ang pagiging pilya. Inayos niya ang gulo niyang buhok. Sinipat niya si Nat mula ulo hanggang paa at biglang nagbago ng tono. Wala na ang nanlilisik na tingin niya kanina sa eskwelahan. In fairness, nagkakaitsura ka na ngayon, Kuya Nat. Bukod sa matangkad, gwapo ka pa. Kaya naman pala laging bukang bibig ng mga kaklasiko ang pangalan mo. Ipinapasok ni Nat ang e-bike sa bakuran. Namula siya at napangiti ng alanganin. Tumigil ka nga sa pambobola diyang, Queen. Pumasok ka na sa loob para makapaglinis ng katawan. Paniguradong sesermonan ka na naman ng nanay mo pag uwi nun maya-maya. Napanguso si Queen. Mabilis siyang pumasok ng bahay at lumabas uli, dala ang isang platong maaanghang na plum kasama ang ilang latang fruit beer na ewan kung kailan pa niya tinago sa ref. Padabog niya itong nilapag sa mesang bato sa gitna ng bakuran at sabay kaway. Halika muna dito, Kuya Nat. Kain tayo nito, oh. Sobrang nakakabad trip ang araw na ito. Kailangan kong kumain ng maasim at uminom para kumalma. Fruit beer lang naman ito, hindi ka malalasing dyan. Nag-aalinlangang tiningnan ni Nat ang kanyang orasan. Pas muna, uuwi na ko para mag-aral. Malapit na ang finals namin. Bakit ba aral ka ng aral? Ikaw na nga ang pinakamatalino sa bayan eh. Upo ka muna saglit. Ikukwento ko sa'yo kung bakit ko nabugbog ang babaeng iyon. Siraan ba naman ang nanay ko sa buong klase? Hindi ka ba magagalit doon dahil narinig na tungkol ito kay Aling? Curious si Nat, kaya lumapit siya at umupo sa batong silya. Kumain at uminom ng beer ang dalawa. Walang prenong nagkuwento si Queen tungkol sa nangyari sa klase. Paminsan-minsan ay tumatawa pa siya kahit na mapula pa rin ang kanyang mga mata. Tahimik lang na nakikinig si Nat at pinapaalalahanan si Queen na dahan-dahan lang sa pagkain.
Gitna ng tawanan ng dalawa nang biglang umingit ang bakal na gate. Dumating na si Aling Ha mula sa palengke. Bakas pa rin sa mukha ang matinding pagod at pagkairita. Pagkakita sa anak na patsil-chill. Lang na umiinom kasama ng pamangkin ng kapitbahay nila, malakas na binagsak ni Aling Ha ang pinamili sa mesa. Ang galing mo rin Queen. Kagagawa mo lang ng kalokohan sa eskwelahan tapos pag uwi mo rito, nakuha mo pang mag-inom. Nagulat si Queen at naibaba ang hawak na beer. Fruit beer lang naman ito. Hindi ito alak. Niyaya ko lang si Kuya Nat na tumambay saglit. Nang makita ni Aling Ha si Nat na natatarantang tumayo, bahagyang kumalma ang boses niya. Pero ipinagpatuloy ang paninermon sa anak. Tingnan mo na nga si Kuya Nat mo. Bakit hindi mo tularan yan? Matalino na at mabait pa kahit saan magpunta paborito ng lahat. Ikaw naman puro pambubwisit at sakit sa ulo. Makikipagbugbugan ka hanggang sa dumanak ang dugo tapos uuwi ka rito para magpasarap sa buhay. Napabulong na lang si Queen. Matagal na siyang magaling hindi mo naman pwedeng ikumpara sa akin iyan. Kung hindi maikumpara, at least gumaya ka at ayusin mo iyang napakasama mong ugali. Sabi ni Aling Ha, sabay buntong hininga. Tumingin siya kay Nat. Pagpasensyahan mo na ha, napakatigas ng ulo ng batang iyan. Ang galing mong mag-aral, baka kapag may oras ka pwede mo siyang turuan. Hindi na kasi siya nakikinig sa akin Panay pa ang sagot niya. Kamut-ulong ngumiti si Nat. Wala po yun tiya, matalino naman din po si Queen Medyo mahilig lang po talaga siyang maglaro. Mamayang gabi po punta ako para turuan siya sa math. Umaliwalas ang mukha at nagningning ang mga mata ni Tia Ha. Naku, maraming salamat, pumunta ka lang dito, ipagluluto pa kita ng hapunan. Kapag ikaw ang nagturo, panatag na ang loob ko. Tiningnan ni Tia Ha si Nat tapos ang pasaway niyang anak. May kakaibang pagkumpara na nabuo sa isip niya. Lumalaking binata na talaga ang batang ito. Malapad ang balikat, matipuno ang katawan at may kalmadong kilos na madaling pagkatiwalaan ng kahit sino. Bigla tuloy siyang nainggit sa nanay ni Nat dahil ang swerte nito sa anak. Sige na Nat, umuwi ka na para maligo at kumain. Queen, pumunta ka sa kusina at magsaing na. Huwag ka nang tumunganga lang dyan na puro reklamo. Padabog na tumayo si Queen pero kinindatan muna nito si Nat bago pumasok. Nagpaalam si Nat kay Tia Ha at umuwi. Pero hindi maalis sa isip niya ang imahe nito kaninang hapon. Ang balisang galaw at ang matapang na amoy ng sabon nito ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kinagabihan naghain si Tia Ha pero nawalan siya ng ganang kumain. Tumingin siya sa bintana doon sa may ilaw ng kwarto ni Nat na nakabukas pa. Napabuntong hininga siya habang nilalaro ang laylayan ng damit. Ang matinding kalungkutan sa bahay na walang presensya ng lalaki ay bumalik ng mas mabigat kaysa noon. Kinaumagahan maagang sumikat ang araw. Naging kulay ginto ang buong bakuran. Sumakay si Queen sa electric bike papuntang eskwelahan, nakasimangot pa rin dahil kinumpiska ang cellphone niya kagabi. Doon pa lang nakapagsimulang maglinis si Tia Ha. Bumuhat siya ng malaking palanggana papunta sa likod para maglaba. Tuloy-tuloy ang agos ng tubig at ang tunog ng pagkuskos ng damit. Suot ni Tia Ha ang isang manipis na blusa. Nakatupi ang manggas kaya kitang-kita ang maputi at matipunong braso ng isang babaeng sanay sa mabibigat na gawain. Sa sobrang focus sa paglalaba, hindi niya napansin na may taong nakatayo sa labas ng mababang bakod na naghihiwalay sa dalawang bahay. Sipag natin ha. Ang aga-aga naglalaba na. Nagulat si Tia Ha. Pagting, palabiro itong si Mang Tang, pero kilala rin siyang palikero dito sa looban. Pinunasan ni Aling Ha ang pawis niya, sabay ngiti. Naku kayo pala Mang Tang, kung hindi ako maglalaba anong isusuot namin? Ang likot kasi nitong si Queen, nakakarami ng bihis sa isang araw. Nakakapagod din siyang asikasuhin, grabe. Sumandal si Mang Tang sa bakod titig na titig sa mga balikat ni Aling Ha na medyo bakat sa basang damit. Kailangan mo rin kasing magpahinga minsan. Pumapayat ka yata ngayon O baka naman kulang ka lang talaga sa lambing ng isang lalaki na mula si Aling. Hasabay matalim na tiningnan ang lalaki. Puro kayo biro. Matanda na ako, anong lambing pa ba ang hinahanap ko? Kapag naiisip ko nga ang anak ko, sumasakit na lang bigla ang ulo ko Tumayo si Aling Ha, pinunasan ang mga kamay sa damit at lumapit sa bakod. Medyo humina ang boses niya. Nakipag-away na naman kasi si Queen sa eskwelahan kahapon Pinatawag tuloy ako ng guro niya para humarap. Mabuti na lang at inihatid ako ng anak ninyong sinhat. Kung hindi ewan ko na kung anong gagawin ko. Pagkarinig nito, napailing na lang si Mang Tang. Mainitin talaga ang ulo ng batang iyan manang-mana sa tatay niya noon. Tapos anong nangyari? Pinatawan ba ng mabigat na parusa? Mabuti na lang pinasulat lang ng apology letter saka pinagbayad sa gamot ng kaklase niya. Pero sobrang nag-aalala talaga ako. Kung patuloy siyang ganito sa pag-aaral niya, paano pa siya makakapasa sa graduation next year? Nakakainggit nga yang sinhat, mabait na bata, tapos ang galing pang mag-aral. Nag-alangan muna sandali si Aling Ha bago nagpatuloy at nagmamakaawang sinabi. Siya nga pala may pabor sana akong hihilingin. Baka pwedeng pakisabihan si Nat na pumunta rito sa gabi para turuan si Queen na mag-aral. Hindi kasi nakikinig sa akin iyon at kalimutan ko na rin ang napag-aralan ko. Wala na akong maituturo sa kanya. Tumawa ng malakas si Mang Tang
habang kinakamot ang kalbo niyang ulo. Akala ko naman kung ano na. Madali lang yan. Mabait din naman sinhat kay Queen, kaya sasabihan ko siyang pumunta dyan mamayang gabi. Huwag ka nang mag-alala. Kapag sinhat ang nagturo, baka mas makinig pa sa kanya si Queen kaysa sayo. Tuwang-tuwa si Aling Ha. Naku, maraming salamat pakisabi sa kanya na pumunta na siya ngayong gabi. Magluluto ako ng masarap para sa kanila. Salamat talaga in advance. Kumindat ng makahulugan si Mang Tang. Puro salamat na lang ba? Wala man lang bang imbitasyon na pumunta dyan para mag-inuman tayo? Napangiti si Aling Ha sabay kumpas ng kamay. Puro kayo biro. Sige na, pumasok na kayo sa trabaho. Ang dami ko pang isasampay na damit dito. Naglakad na si Mang Tang palabas ng iskinita habang sumisipol. Bumalik si Aling Ha sa paglalaba pero mas gumaan na ang pakiramdam niya. Habang nagsasampay pabulong na sinabi ni Aling, hasa na mapasunod ni Hat itong si Queen at mabawasan ang pagkapasaway nito. Mas lalong uminit ang araw kaya inunat ni Aling Ha ang katawan para isampay ang mabigat na kumot. Kitang-kita ang maganda niyang bulto sa ilalim ng araw na lalong nagpalutang ng kanyang taglay na alindog. Hindi niya alam na mula sa bintana ng ikalawang palapag sa kabilang bahay, may isang pares ng matang laging nakamasid sa kanya kapag nagtatrabaho siya sa bakuran. Nang tanghaling iyon, pumunta sa palengke si Aling Ha at bumili ng buong manok para iluto kasama ang ilang sariwang prutas. Inihanda niya ang lahat na parang sasalubong sa isang bisita. May isang munting kagalakan sa kanyang puso. Hindi lang siguro dahil magkakaroon na ng tutor si Queen, kundi dahil mababasag na rin ang katahimikan ng bahay nila sa pamamagitan ng asaran at tawanan ng mga bata. Kumakanta-kanta pa ng lumang awitin si Aling Ha habang nagluluto. Ang tagal na rin simula nang maramdaman niya ang ganitong pananabik sa pag-aasikaso sa loob ng bahay. Parang nabawasan kahit papaano ang matagal na niyang kalungkutan. Bandang hapon narinig ang electric bike ng mga bata sa labas ng gate. Tumalon pababa si Queen, inihagis ang bag sa upuang bato at nagtatakbo papasok ng bahay habang sumisigaw. Maang init, may maiinom ba rito, sumigaw pabalik si Aling Ha mula sa kusina. May orange juice dyan sa refrigerator. Uminom ka ng konti tapos maligo ka na. Pagkatapos, pupunta rito si Kuya Hat mamayang gabi para magturo sa'yo. Ihanda mo na ang mga libro mo. Opo, sagot ni Queen na walang gana bago bitbitin ang tubig at tumakbo paakyat. Makalipas ang halos 30 minuto, bumaba siya ng hagdansuot ang pambahay na hindi na yata pwedeng umikli pa. Isang manipis na sando at sobrang sikip na shorts na pagkaikli-ikli, konting malikot na galaw lang niya ay siguradong makikitaan na siya. Nagpupunas ng lamesa si Tita Ha noon at pag-angat ng tingin sa anak ay biglang namutla sa gulat. Diyos ko po, Queen, ano ba iyang suot mo? Umakyat ka at magpalit ng mas maayos na suot ngayon din. Pupunta rito si Nat maya-maya. Tingin mo ba tama iyan? Kalmadong umupo lang si Queen at dumampot ng natitirang prutas sa mesa. Grabe ka naman, manasa bahay lang kaya ganyan, para presko. Kapit-bahay lang natin si Kuya Nat, hindi na siya iba para mag-inarte pa ako. Tsaka sa libro lang naman nakatingin iyon at hindi sa akin. Inis na binagsak ni Tita Ha ang basahan sa lamesa. Huwag kang matigas ang ulo, lalaki iyon, at binata pa. Kung ganyan ang suot mo ay huhusgahan ka nila, kaya umakyat ka na at magsuot ng pantalon. Bilis na. Ayoko ngang magpalit, mamatay ako sa init. Masyado mo namang pinalalaki ang problema, ma. Ngumuso si Queen at talagang hindi umalis sa kinauupuan niya. Tatalakan pa sana siya ni Tita Ha nang tumunog ang pagbukas ng gate sa kabilang bahay. Alam niyang papunta na si Nat, kaya nagpigil na lang siya ng galit, sinamaan ng tingin ang anak bago nagmamadaling lumabas para sumalubong. Sa kabilang bahay naman, katatapos lang ding kumain ni Nat. Kanina habang nagtutoothpick si Tito Tang, ay sinabihan siya, pumunta ka kina Tita, Ha mamaya, at turuan mo iyang si Queen. Kanina pa nakikiusap ang nanay niya, sa akin tulungan mo na. Sabi ni Tita may pabuya raw. Sumang-ayon naman si Nat. Pumasok siya sa banyo para maligo at maglinis ng katawan. Ewan ba niya, pero ngayon ay medyo matagal siyang tumambay sa harap ng salamin. Nag-spray pa siya ng mumurahing pabango mula sa tindahan. Simpleng puting t-shirt at mahabang slacks lang ang suot niya, pero mukhang formal at napakalinis tingnan ng binata. Dala ang mga libro, naglakad si Nat papunta sa bahay ni Tita Ha. Pagpasok pa lang sa gate, nakita na niya itong naghihintay sa pinto. Sa ilalim ng ilaw, mas mukhang maamo ang mukha ng ginang kumpara tuwing umaga. Magandang gabi po, Tita. Nandito na po ako para turuan si Queen. Ngumiti ng malapad si Tita Ha at hinila si Nat papasok ng bahay. Tuloy ka pasok, nandyan na si Queen sa loob. Nako, pasensya ka na ah. Sabi ko magsuot ng maayos pero sadyang matigas ang ulo. Pagpasensyahan mo na. Pagpasok ni Nat sa sala, bumungad agad sa kanya si Queen na nakaupo sa sofa. Lantad na lantad ang mahahaba at mapuputing binti nito dahil sa suot na napakaikling shorts. Natigilan sandali si Nat, biglang natuyo ang lalamunan. Agad niyang iniwas ang tingin at ibinaba ang mga libro sa ibabaw ng mesa. Uy Queen, anong lesson natin ngayon? Tumawa lang ito at tinulak palapit ang libro sa math. Hello sa gwapong tutor ko.
Tulungan mo naman ako sa geometry na ito. Sumasakit na ang ulo ko kakatitig eh. Napansin ni Tita Ha na medyo nailang sinhat kaya agad itong pumunta sa kusina. Mag-aral na muna kayong dalawa dyan. Maghihiwa lang ako ng prutas na makakain ninyo ha. Kagalitan mo kapag kailangan. Kapag tinamad yan, pwede mo siyang parusahan. Umupo si Nat sa tabi ni Queen pero sinadya nitong mag-iwan ng kaunting distansya sa pagitan nila. Kaso ang pabango ng katabing dalaga at ang banayad na amoy ni Tita Ha na umaalingaw-ngaw mula sa kusina ay talagang nakakalito ng isip. Wala namang pakialam si Queen sa nararamdaman niya. Palapit siya ng palapit kay Nat para magtanong. Minsan pa nga ay sumasagi ang hubad na balikat nito sa braso ng binata, kaya napapatalon siya sa gulat. Kuya Nat, paano ba isolve ito? Bakit hindi ko makuha ang square root nito? Habang nagsasalita yumuko si Queen para silipin ang papel, kaya medyo bumaba ang spaghetti strap ng suot niya, sapat para may masilip ang binata. Tumikhim si Nat at sinubukang mag-focus sa mga numero. Kailangan mo munang gamitin ang Pythagorean theorem. Akin na isusulat ko. Nanginginig ang kamay ni Nat habang hawak ang ballpen at ramdam niya ang panalamig ng kanyang mga palad. Biglang naging napakainit ng hangin sa buong kwarto kahit pa mabilis na umaandar ang ceiling fan sa itaas nila. Sa kusina naghihiwa ng mansanas si Tita Ha habang panakanakang sumusulyap sa direksyon ng sala. Nakita niyang magkatabi ang dalawa. Ang isa ay masyadong inosente, samantalang ang isa ay pilit na nilalabanan ang nararamdaman para lang makapag-aral. Napabuntong hininga ang ginang. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at malalim na emosyon. Nag-aalala siya para sa anak, pero may bahid din ng inggit sa napakasiglang kabataan na nakikita mismo ng kanyang sariling mga mata. Natapos ang gabi ng pagtuturo na punong-puno ng pagkailang mula kay Nat, habang si Queen naman ay parang walang anumang nangyari at napaka-inosente pa rin. Nang magpaalam na si Nat, tuwang-tuwa siyang inihatid ni Tita Ha hanggang sa gate. Iniabot pa nito ang isang supot ng mga nahugasang mansanas. Balik ka ulit bukas ha. Kapag ikaw ang tutor, napapansin kong nagpopokus talaga si Queen sa pag-aaral. Maraming salamat talaga. Tumango lang si Nat at mahinang sumagot bago mabilis na naglakad pa uwi ng bahay. Ang init na naramdaman niya sa sala ni Tita Ha ay parang nakakapit pa rin sa kanyang balat. Kinabukasan bumalik si Nat ng saktong oras. Mukhang mas seryoso si Queen ngayon at maagang umupo sa mesa. Pero kalahating oras pa lang silang nag-aaral, biglang lumabas ng banyo si Tita Ha. Kakatapos lang nitong maligo. Nakataas ang buhok nito na naglantad sa maputi at makinis niyang leeg. Suot nito ang manipis at pink na nightgown. Medyo mababa ang tabas sa dibdib at hanggang hita lang ang haba ng laylayan. Dala-dala nito ang mabangong hiniwang prutas nilapag sa mesa sabay ngiti. Pahinga muna kayo. Bakit ba ang seryoso ninyo? Masyado kumain muna kayo ng orange pampalamig ng ulo. Nagumpukan ang tatlo sa paligid ng mesa habang masayang nag-uusap. Umupo ng napakalapit si Tita Ha kay Nat. Dahil sa tapang ng amoy ng body wash, nang ginang pilit na lang ibinaon ng binata ang paningin niya sa libro. Nasa kalagitnaan sila ng kwentuhan nang biglang mag-ring ang cellphone ni Queen. Tiningnan niya ito at biglang napatayo. Hala, pinapapunta ako nilan sa labas ngayon din, may emergency daw eh. Kuya at mama, pwede bang mag-out na muna ako ngayon? Saglit lang ako, babalik din agad. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ina, dampot agad sa jacket, tapos tumakbo na palabas ng gate. Naiwan si Nat at Tita Ha sa loob ng bahay. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Sobrang tahimik na tipong rinig na rinig ang ugong ng ceiling fan. Tatayo na sana si Tita Ha para ligpitin ang plato nang bigla itong mapasigaw sa sakit. Napangiwi ito at napaupo habang hawak ang kanyang bukong-bukong. Aray ko, bigla na lang sumakit ang buto ko sa paa. Baka dahil ito sa pagbubuhat ko ng mabibigat na kahon kaninang hapon. Tarantang napatayo si Nat. Tita, ayos lang ba kayo, patingin nga po? Sobrang sakit talaga. Parang pinupulikat ang mga ugat ko tapos naubusan pa ako ng pamahid. Biglang may naalala ang binata. Mayroon po kaming alak mula sa APDO ng oso paborito ni Tatay Gamot sa pananakit ng kasukasuan. Kukunin ko po saglit para sa inyo. Pagkasabi nito, nagtatakbo si Nat pabalik sa kanila. Hinanap niya sa kabinet ng kanyang ama ang bote ng alak at agad na bumalik. Nang datnan niya si Tita Ha, nasa loob na ito ng kwarto nakasandal sa kama habang nakapatong sa kutsyon ang mga hubad nitong binti. Tita, ito na po yung alak. Hinihingal na inabot ni Nat ang bote. Tumingin si Tita Ha sa alak. Tapos kay Nat at nagsalita ng may paglalambing. Masakit din ang kamay ko, hindi ko mabuksan eh. Tsaka hindi ko rin alam kung paano ito ipahid ng tama. Tutal, magaling ka naman, lambing niya. Pakihilot mo naman, parang awa mo na hindi ko na talaga kaya. Nagalangan man si Nat nang dumampi ang kamay ni Nat sa malamig at malambot na binti ni Tita. Hakumabog ng mabilis ang dibdib niya na parang tambol. Tita, okay na po ba ito? Nauutal niyang tanong. Lakasan mo pa ng kaunti. Oo, dyan nga. Ang galing mong magmasahe, ang sarap sa pakiramdam. Nakatitig si Tita Ha sa batang mukha ni Nat na namumula na ng husto. Dahan-dahang hinaplos ni Tita Ha ang matipunong balikat ng binata at bumulong.
Nat, sa tingin mo ba, sobrang tanda ko na matagal nang wala ang tito mo? Ang hirap mag-isa. Minsan hinihiling ko na sana may lalaking masasandalan dito sa bahay. Natigilan si Nat. Pagtingala niya, sinalubong siya ng mga matang nanlalagkit at punong-puno ng pagnanasa ni Tita Ha. Sobrang lapit na nila sa isa't isa. Biglang hinatak ni Tita Ha ang kamay ni Nat, kaya nawalan ito ng balanse at napasubsob paharap. Tita A, anong ginagawa nyo? Nanginginig na bulalas ni Nat. Walang isinagot si Tita Ha. Sa halip ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ng binata at hinila ito ng mariin sa kanyang dibdib. Sumabog ang matagal nang naipong pangungulila. Ginamit niya ang maiinit na salita at mga malalanding haplos ng isang sanay na babae para tuluyang akitin ng inosenteng lalaki. Makalipas ang 40 minuto, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa kwarto. Bumangon si Nat. Nanginginig ang mga kamay niya habang ibinubutones ang damit, namumutla ang kanyang mukha at blangko ang buong isip niya. Nakahiga lang doon si Tita Ha. Hinila niya ang manipis na kumot paitaas, nakakalat ang buhok sa unan. Tumingin si Tita kay Nat, nanginginig ang boses. Pasensya ka na, Nat. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Huwag kang magagalit, ha, at huwag mo sanang sasabihin kahit kanino. Walang nasabi si Nat. Agad niyang dinampot ang mga kwaderno sa mesa, hindi na inayos ang tsinelas at mabilis na tumakbo palabas ng bahay ni Tita Ha. Sumasalpok ang malamig na hangin sa mukha niya, pero hindi nito napawi ang gulat at matinding konsensya na bumabalot sa buong pagkatao niya. Tumakbo siya sa kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Habol pa rin ang hininga, habang naiwan sa isip niya ang matapang na amoy ng alak at ang nakakabaliw na init ng babaeng kapitbahay. Grabe.